Finally, we're settled. Hi guys! Wala pala akong mic. Hi guys! Dito kami sa Marhaba Lounge. I'm with my parents. Then sila, wait lang. Papakita ko sila. Ito sila. We're waiting for our boarding. So it's our first time going to China. And isa to sa mga challenging for me na travel. So let's see kung makakapag-vlog tayo doon. Pero feeling ko naman pwede mag-vlog doon. Boarding time namin is around 7:30 p.m. Immigration naman kanina, hindi naman siya masyado hassle. Maraming travelers ngayon, pero maaga kasi kami, so hindi kami na-hassle and na-stress. Yung destination namin is sa Shanghai. Last travel ko, nakauling February. This is my third international flight this 2025. Itaan ko na lang kayo guys kasi pa pupunta. Dalawa kong kapatid. Dinala ko sila sa Pags. So, pupunta natin sila later. So guys, I'll be sharing with you kung ano ba yung preparation na ginawa namin before this trip happened. Last year, since sa Sebpa, nakasecure ako ng ticket going to China. Actually, China is one of my dream destinations. Secure ako ng ticket, 3K, balikan na siya. Kasi, pero wala siyang travel tax. Mura pa kasi din yung hotel noon that time. Nakapag-reserve din kami. So, ayun step na ginawa. And sabi ko, alam kong mahirap mag-travel going to China, pero figure out na lang natin kapag okay na along the way. Take kami ng risk, and process ng visa. Isa to sa mga challenging kasi namin pinatang agency nung pinasa namin requirements namin at application and all that. Mali kami na kailangan i-hurt. Tapos parang nahirapan talaga kasi tatlo yung training namin. Yung pinaka-successful is yung SMB Travel. So shoutout sa SMB Travel. So they helped us na maging smooth yung process ng pag-apply namin ng visa. Next is yung mga requirements. Pa-picture kami ng China visa. Print yung passport, yung bio page, then mag-create ng account, yung fill up ang lahat ng mga details nyo, and secure nyo yung mga booking, flight details, ano pa ba yung mga ginawa namin, yung bank cert, and yung bank statement. So, i-did important sa kanila. So, parang 100 yung maintaining balance. Pero I'm not sure kung ayun yung pinaka-standard, pero ayun yung nirecommend sa amin. Parang siguro sure na makapasok ka sa, makakuha ka na, makasecure ka ng visa. And importante din siguro yung travel history. Ayun, I guess also, isa siya sa mga nakahelp siguro kaya namin na-secure yung China's visa. Ano naman yung mga typical na requirements for the China? Para din sa Japan and Korea. Pero nahirapan lang talaga kami sa pag-fill up na application kasi medyo nakakalito din siya. May mga Mandarin din kasi na mga sulat and all. Basta nakakalito siya. I-try nyo na lang guys. Tapos parang nag-struggle din kami mag-sign up sa website. Ito talaga SMB Travel. And pinigure out din namin yung mga itinerary namin. Syempre, yung mga pupuntahan namin. Paano kami magbabayad doon? Nahirapan din talaga kami guys kasi we thought yung physical na credit cards, like, we can tap it anytime, anywhere. Kasi diba sa Korea, Japan, parang ganun lang. May nagsabi lang sa amin, not sure, hindi ko pa ito nako-confirm, pero may nagsabi sa amin na some of the establishments in China, they don't accept the physical cards. You have to pay it via Alipay. I-link mo muna yung credit card sa Alipay, and then ayun, dun ka magbabayad through Alipay. Actually, before this China trip, I went to Macau and then I tried to set up the Alipay account and then link it to my credit card. Hindi siya naging successful kasi kailangan ng phone number na resident ka sa Macau or sa China. Pero nung trinay ko siya dito sa Philippines, actually it worked. Noong umaga, sinet up ko muna. Trinay ko lang kung gagana siya kasi nung una na dismaya na ako kasi hindi ko siya nagawa sa Macau. Ginamit na lang namin sa Macau is Gcash. Buti na lang naman yung Gcash ko nun. Kaya survive kami sa Macau. Though some of the establishments in Macau, they accept physical credit cards. Pero sa mainland daw, alam ko parang yung iba talaga, they prefer cash. Kung
kung naka-physical card mo lang din. And then, nagpapalit din kasi kami dyan sa money changer sa may Glorieta. 5K lang kasi, 5,000 pesos lang, yun napakonvert namin into yuan. Kasi hindi daw sila masyado nagsastock ng yuan. So, isa pa yun sa struggle. Kasi I think in China, cashless talaga sila. So, hindi ko pa talaga alam kung anong mangyayari sa amin later. Figure out na lang natin siya along the way. So, ayun ang importanteng step. Yung Alipay, nilink ko na siya kasi kumana na siya. It worked. Kasi iniisip ko kung doon ko pa siya gagawin sa China and I tried it nung Macau, baka hindi ulit mag-work. Mas mahirap. Though meron mga laman na yung GCash namin kasi ayun yung nag-work for me. That's why, ayun na lang din yung parang i-recommend ko yung GCash na through Alipay. Pero kasi minsan nag-halos. Para lang meron lang kaming reserve na funds. Ayun. Kasi wala, as in like, wala kaming cash. Guys, as in like, wala kaming cash kaya pinakapan. Then WeChat, pwede din. Dalawa akong cards. Isa sa WeChat, isa sa Alipay na nilink ko. Though there are multiple credit cards that you can link. Pero ayun, dalawa lang yung nilink ko. And then, we also bought eSIM. May mga binablock din ata na apps doon sa China. So, you have to use VPN. Nag-search ako, kita ko na eSIM na hindi na kailangan ng VPN. So, ayun yung ginamit ko. I will take this opportunity to promote my Klook. It's Resident Blogger Klook. So, that's my Klook code for 5% off discounts. Ayan. So, Resident Blogger Klook, guys ha. So, i-try niyo siya. So, dun kami nag-book ng eSIM. Kami nag-book ng ibang mga activities namin. And last, na binook namin is yung Shanghai Pass for our train ticket. Parang beep card sa dito sa Pilipinas. Hindi na kami mahirapan na mag-pay kasi isang way, yung Alipay, pwede naman yung Shanghai Pass para tap-tap na lang. So, mas sanay kami, mas convenient ata. And we also booked it in Klook. So, you can use my Klook code again. Ayun, mura lang siya. Kuda na lang namin pag nandun na kami sa China. So, pipick upin namin siya later sa airport, ang Shanghai Pass. Yung mga activities namin, binong na lang din namin sa Klook. Kasi ayaw na namin ng hassle. Kasi it's our first time namin magkamay. Share ko lang din later kasi ang arrival namin sa China is 12 midnight. We booked din ng pick-up airport. All for my sharing ko about how we prepare for our Shanghai trip to vlog everything kapag nakalapag na kami doon. So, update ko kayo guys kung anong mangyayari. So, thank you guys for watching. See you on my next travel vlog. Bye-bye!